Amen? Magandang umaga po muli. Amen. Yan, maganda po ang panahon natin ngayon. At balanse, hindi masyadong maulan, pero sobrang init. No? Sobrang init, maulan. At naway okay lang po kayo, no? Okay. So Galatians chapter 5. Amen. Nakasama natin muli si John Lee ng tagal ng panahon. Grabe. Grabe yung employer niya. Panalangin natin yan na ibigay sa kanya yung day off na linggo, no? At patuloy naman yung ipinaglalaban niya talaga. Ngayon nakaisa siya. At panalangin natin na maisahan niya ulit. Kung hindi siya, ay isahan niya. Oo. So, walang imposible pag ipinanalangin natin siya. Marami na nanindigan dito ng ganyan. At karamihan ay nagtatagumpay pag inilapit sa Panginoon. Dalawa lang yan eh. Either makuha mo yung linggo o hubutin ka ng Diyos at ilipat ka. Ito lang yan. Pero, siyempre, hingin natin sa Panginoon, nakalooban pa rin. No? Yan ang sitwasyon ni Johnny kung bakit lagi siyang minsan wala, live stream. No? Tinatapon sa probinsya. Ganda nung dating trip niya, umayon. No? Amen. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Kung nandiyan na kayo, say amen. Okay, sundan niyo na lamang po ako, no? Sabi niya po sa Pablo dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Okay? Tayo manalangin. Aming Diyos, nakita sila at Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat sa awitin, specials, bigyan ng choir, at sa presensya po ng bawat kapatid. Maraming Panginoon, Banal na Espiritu, mamunang ka po sa amin. Patuloy mo kaming alalayan ulit at bigyan na pangunawa sa pag-aamin ng salita. Maraming salamat po. Wala tayong dala sa Panginoon. Amen. Tayo makakaupo na. So the fruit of the Spirit, kunin natin dyan mga kapatid yung salitang peace. Okay, peace. So what is peace? Yung peace po na binabanggit yan mga kapatid ay hindi po yung peace na meron po sa mundo o yung tinatawag na world peace. Tawagin nila ganito, ano? Nilagyan nila ng mark na ganito. World peace. Sabi nila. Ganyan. So may mga nagpapapicture, ganyan. World peace. Pero yung, pag pinag-usapan natin yung peace na sinasabi po dito ng Panginoon sa kanyang salita, ay hindi po kagaya ng peace na meron sa ating mundo ngayon. Ano? Tignan natin Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, verse 6. Matthew chapter 24, verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. See? Hindi po ibig sabihin niya ngayon na po yung magkakaroon ng peace na kapag meron na tayo narinig na wars at nawala na yung mga wars na yan, hindi po lang yung mga ganyan mga kapatid. Ano? So what is this peace na sinasabi ni Apostol Pablo ngayon na minsan niya nabanggit, the peace of the Holy Spirit? Ano? So, ang ibig sabihin po ng peace dito mga kapatid na maaari natin makita mula sa pagkakagamit ng Greek word, ano? Peace between individuals. Una. Pangalawa, the harmony with others. And thirdly, one accord with others. Ano? So this peace is more than the absence of conflict or war. Ano? More than pa doon. Kasi sabi nila, kapag natapos ng gera, kapayapaan, peace na, peaceful na. Hindi naman kapatid, mas higit pa ron yung ibig sabihin ng peace dito, no? Parang ganito, no? Peace between individuals, ang binanggit ko na, no? And harmony with others, and one accord with others. See? So yan po yung peace na tinutukoy po dito sa Galatians chapter 5 na kasama po doon sa fruit of the Holy Spirit.
At hindi po yan yung peace na kagaya ng literal meaning na meron tayo ngayon dito sa mundo na ito. Hindi, mga kapatid, mas higit pa diyan. Mas higit pa diyan. Now, pangalawa mga kapatid, where does peace come from? Saan ba nanggagaling talaga? Yung peace na ito na tinutukoy dito sa salita ng Diyos. Now, peace isn't something we can acquire on our own. Hindi natin makukuha sa pamamagitan ng sarili natin yung peace na sinasabi dito mga kapatid sa salita ng Diyos. Hindi mo makukuha sa pamamagitan ng sarili mo. Halimbawa na lang, gusto ko ng peace. Siguro gusto ko munang lumayo at magpakalayo-layo para makakuha naman ako ng peace. Ng peacefulness, ng kapayapaan. Kapatid, hindi yan ang tunay na kapayapaan. Sabi nila, mayroon ako narinig na isang awitin, lumang awitin na to, nung kasikatan ng mga reggae at nagkaroon ng reggae na Pilipino. Nakalimutan ko yung pangalan ng grupo na to. Sabi niya sa kanyang salita, sa kanyang liriko, sabi niya, halina't sumayaw sa ilalim daw ng araw. Maghawak-hawak ng kamay at isisigaw ng sabay-sabay, kapayapaan. Diba? Kapayapaan daw. Kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay hindi po pwedeng magmula sa atin. At hindi po tayo pwedeng magdulot. Gusto mo ng kapayapaan? Hindi yan makukuha mga kapatid sa pamamagitan ng iyong pagsasagawa ng sarili mong kalakasan. The peace available from the Holy Spirit only comes from God. So, tinutukoy na po Sir Pablo na peace from the Holy Spirit sa Diyos lang ang galing. At kung ikaw ay magtatangka at mag-iisip na lumayo sa Panginoon, lumabas sa kalooban ng Panginoon, na sa tingin mo ay makakakita ka o matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan, well, nagkakamali tayo ngayon. Dahil apart from God, wala doon ang kapayapaan. Wala doon ang tunay na kapahingahan. Wala doon ang tunay na kapanatagan. Dahil ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa banal na Espiritu ay nagmumula lamang sa Panginoon. Because it's part of His nature. Dahil iyon ay kaakibat ng naturalesa ng ating Panginoon na siya ay source ng kapayapaan o ng tinatawag na peace. Sabi ng Biblia about God is peace in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 4, verse 33. 1 Corinthians chapter 4, verse 23. Ano po? Sabi po dyan mga kapatid. Ay, wala pala. I'm sorry. 1 Corinthians. So sabi niya mga kapatid, nagkamali ako na ilagay mga kapatid. Let's look at 2 Corinthians. Nagbubuklat pala kayo, no? Nakakalimutan ni Pastor. Nahuli, Pastor. Hindi rin, Pastor. Sabi dyan, 1 Corinthians chapter 4, hanggang 18 lang po yan, Pastor. So sabi niya mga kapatid, is that God is peace. Ang Diyos ay kapayapaan. As the Word of God stated mga kapatid, saan ang gagaling ang kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu? Hindi natin ito matatagpuan sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan. Sa halip, ito'y matatagpuan lang natin sa pamamagitan ng Panginoon. So, isang pangalan ang ginamit sa Panginoon sa paghahayag kung anong kanyang katangian sa Old Testament. Ito po yung tinatawag mga kapatid na, siya po yung tinawag na Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Now, Jehovah Shalom, na ang ibig sabihin mga kapatid, is that God of peace. So since ang Panginoon po ay kapayapaan at kasama ito sa kanyang naturalesa, hindi maaari mangyari na ang Panginoon ay nagiging author ng confusion. Because our God is the God of order. He is the God of peace. He is Jehovah Shalom. Hindi po siya naparito mga kapatid. Sabi niya nga noon, na naparito ang Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito upang sirain ang batas. But I have come here to
not to destroy the law, but to fulfill the prophecy. So hindi po nagdudulot ng kalituan, ng kaguluhan, o ng panibagong turo ang Panginoon. Sa halip, siya naparito upang magayag at magkaloob mismo ng tunay na tinatawag na peace na binago ng sanlibutan. Kaya tawag sa kanya in the Old Testament, na isang pangalan niya is Jehovah Shalom. Alam niyo ba, meron din pong samahan na Shalom. El Shalom. Kung meron po tinatawag na El Shaddai, yan din po isa sa mga pangalan ng Panginoon. Meron din po tinatawag na El Shalom. Alam niyo yan? Narinig niyo na po ba yan? Ang founder and preacher po noon, ang pangalan niya ay, tawag nila yung Father Richie. Oo. The trumpet father. Hindi siya bago siya magsimula, may trumpet siya. Pero hindi ko kayo in-encourage na i-search niyo pa siya kasi kakaiba rin ang turo niya. Oo, ako po hinahanap ko po siya, nakita ko siya eh. Tunghayan ko yung kanyang katuruan at wala rin iniba sa katuruan ng mga RCs. Sa kiniglan niya pa rin ang sarili niya na tatay, father. Pero dito sa salita ng Diyos, ang pakahulugan ng Jehovah Shalom is God is peace or God of peace. So, simply mga kapatid, if we're going to define peace, is this: the peace or the presence of God. Kung i-define natin yung peace mula sa salita ng Diyos, is the presence of God. Since God is the source of peace, and God is peace, so kapag ikaw ay nasa Panginoon, the meaning of peace is the presence of God. Sapagkat hindi mo matatagpuan ang tunay na peace nang malayo sa Panginoon at sa pamamagitan ng kalakasan natin, only sa Panginoon lang natin matatagpuan. So the peace of God, however, can only be received through His Son, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Colossians, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 19 and 20. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. See, to reconcile all things unto Himself. So, hindi siya naparito para magdulot ng kaguluhan, ng kalituan, but to reconcile Himself. All things. All things. Kaya may kita natin, mga kapatid, na ang source ng peace, walang iba kundi ang Panginoon. And the very meaning of peace from the Scripture is the presence of God. So kung ikaw ay nasa loob ng kalooban ng Panginoon, iyon na natagpuan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang malayo sa Panginoon, kahit kailan hindi nila may tuturing o pwedeng tawagin na kapayapaan. At hindi mo rin may tuturing na kapahingaan yan. Kung yan ay tunay na mananampalataya at ligtas, once na lumayo sa Panginoon, hindi kapahingaan yan, kapaguran yan. Hindi kapayapaan yan, kundi kaguluhan yan. Pero kung patuloy na pinakikita niya sa madlang people at sa bawat isa sa atin, na siya'y okay, masaya, na parang pinabubulaanan ng sinasabi ng Panginoon, na kung ikaw ay malayo sa Panginoon, wala kang magagawa, and you cannot be happy and fruitful. Kapatid, pinagdududahan ko ang kaligtasan ng gano'n. Malayo ka sa Panginoon, pero pinakikita mo sa iyong sarili, ikaw pa rin ay masaya, pinasisinungalingan mo ang salita ng Diyos. Hindi tunay na kapayapaan yan. So, matandaan natin, mga kapatid, kapag sinabing peace, mula sa salita ng Diyos, hindi yan worldly peace. Kundi, mas higit pa doon sa peace na sinasabi ng mundo ngayon. At ang source ng kapayapaan na nagmumula sa banal na spirito, walang iba kundi sa Panginoon lang. Sapagkat ang Diyos ay kapayapaan at ang Diyos ay
mapayapa. Ano? Kaya ang pinaka-ibig sabihin ng peace is the presence of God. Pangatlo mga kapatid, nakikita natin. Ano? What are the result of peace from God? Ano pwede maging resulta nito? Ano? May resulta ba na makikita kung tayo po ay mayroong peace na nanggagaling sa Panginoon? Ano? Number one mga kapatid, one result is having peace with God. Ikaw at ang Panginoon ay mayroong mapayapang relasyon. Ano? Romans chapter 5, verse 1. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, isang bagay, mga kapatid, na may resulta na tayo po mayroong tunay na kapayapaan na nanggagaling po sa Panginoon, ay meron po tayong kapayapaan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano? Pinadala niya rito kanyang bugtong na anak para sa atin to reconcile us between our God and us. Kaya ang mediator natin between God and man, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba pang tao. Wala na po tayong iba pang tao babanggitin na mag-mediate sa atin. O Apostol Pablo, ipanalangin mo kami. O Apostol Peter, ipanalangin mo kami. O Maria, ipanalangin mo kami. Wala na tayong babanggitin gano'n. Sapagkat ang nasasaad lang sa salita ng Diyos, na siya mag-mediate sa atin sa Panginoon, sa Diyos Ama, at sa ating mga tao. Walang iba kundi ang Panginoon, Jesucristo lang. Ano? Hindi yung magbabanggit ka pa ng 12 apostoles at 7 apostoles pa ng mga nalalabi. Na halos lahat na nakasama na nabanggit sa Biblia, ginawa mong apostol, santo. At kada mananalangin ka, babanggitin mo panalangin nila na ipanalangin ka nila. Diba? Pati sa panalangin may picture. Na hindi mo naman tiyak kung iyan ay siguro kung nabubuhay yung mga binabanggit nila mga panalangin mo ka. Baka kung babayan, palo nila sa ulo yung bakit ka na nanalangin sa akin? Na kahit kami, nung nabubuhay kami ay nakikipag-nig lang. Dahil ang mediator namin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At yan ay naging halimbawa na. Ang isa sa resulta mga kapatid is we have peace with God. Mapayapa tayo sa Panginoon. Ano? Meron tayong tinatawag na harmonious living with our God. Ano? Tama yung relasyon natin sa Panginoon. Yan ang isa sa result. Another result mga kapatid, na meron tayong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon is that having peace with others. With others. Sabi ko nga mga kapatid, ang mananampalataya, walang kaaway. Pangalawa, hindi nangaaway. Pangatlo, hindi nakikipag-away. Pero hindi natin maiwasan, may nangaaway sa atin. Pero ang mahalaga mga kapatid, ikaw ay mayroong kapayapaan sa kapwa. Sabihin, wala kang kasamaang loob. Tama po ba yun? Hindi masama ang loob ko sa iyo, brother, kapatid, kahit galit ka sa akin, hindi masama ang loob ko sa iyo. Kasi yan ang isa sa mga resulta na mayroon kang tunay na peace na nanggagaling mismo sa Panginoon. At ang kapayapaan na yan ay galing mismo sa Panginoon. Meron kang peace with others. Ephesians chapter 2, verse 14. Ephesians chapter 2, verse 14. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. See? Mayroong partition wall. Pero dahil sa ang kapayapaan mo ay nagmula sa Panginoon, yung nagsisilbing partition between sa inyong dalawa
wala na yun. Kaya kung tayo kapwa mananampalataya, wala tayong dapat pinangingilagan, lalo't kapwa natin mananampalataya. Tama po? Tanda natin, babalikan natin yung sinabi ng Apostol Pablo sa Corinth, nagkakampi-kampihan, nag-aaway-away. Hindi ba kakarnalan yan? Sabi niya. Yung meron tayong kasamaan ng kapwa natin mananampalataya. Paano natin masasabi na talagang ang kapayapaan natin ay galing sa Panginoon, gayong meron tayong daladalang kabigatan sa atin at tayo mismo nag-build ng wall between sa ating kapwa. At ang tawag na sa atin yan, sinungaling. Tama po? Kaya isa yan sa mga resulta na meron talaga tayong kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Pero hindi nangangahulugan kapatid ganito. Halimbawa, nakita mo si Pastor, nagalit. Ako, nagagalit din ko ako. Sabi ko nga sa inyo sa highway, tatawagin ko talagang perwisyo yung mga pasaway. Pero hindi naman nangangahulugan, hindi ka na magagalit. May mga pagkakataon na nagagalit tayo. Pero yung galit, hindi nagiging puot. Paano nagiging puot ang isang galit? Kapag hinayaan mo na lumubog ang araw at sikatan ng araw, galit ka pa rin. Magiging puot yan. Hindi masamang magalit. Basta magalit tayo sa mali. Hindi yan kaya nagagalit tayo. Pero huwag mong hayaan ang galit sa kapwa mo, abuti ng kinabukasan. Kasi kapag inalagaan mo yan, puot ang kapalit niya. At kapag yan ay puot, tagos ang gamuto yan. Biruin mo, patay na, galit ka pa. Nanggigigil ka pa, nakahiga na sa ataol, nanggigigil ka pa. Gusto mo pa rin saktan. See? Puot yun. At hindi talaga matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Wala tayong kapayapaan sa kapwa natin. Sen sa resulta, pangalawang resulta. Ang pangatlo, still another result is having peace with ourselves. Sa sarili natin. At tanong ko kapatid, ikaw ba may kapayapaan sa sarili mo ngayon? Amen. Sapagkat kung ikaw ay may kapayapaan sa sarili mo ngayon, ikaw ay maluwag na nakapaglilingkod sa Panginoon. Amen. May kaluwagan, may kapanatagan, may kaginhawaan ang iyong pagganap sa paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga parang hindi po nagiging burden sa iyo yung pagganap mo sa gawain sa Panginoon. Hindi kabigatan, hindi dagdag pasanin, hindi dagdag responsibilidad. Sa halip, ito'y kapanatagan at kapayapaan. Kapag tayo mayroong kapayapaan sa sarili natin, ang pagganap natin sa gawain ng Panginoon ay isang kaluguran sa Diyos. Masasabi natin, it's my pleasure, Panginoon, ako'y magamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Kaluguran. It's our pleasure, kapatid. Instead of pressure, it's our pleasure. Pero kapag nakakaramdam ka ng pressure, napipressure na ako pastor sa ministry, sobrang pressure na ako. Grabe, feeling ko exhausted na ako. Grabe, daming ginagawa. Sobrang dami. Sobrang dami, wala kang nasimulan eh. Kaya isang tanong ko sa iyo nun, kapatid, ikaw ba'y merong kapayapaan sa iyo sa'yo? Kaya isang resulta yan na kapatid, na meron talaga tayong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pangatlong resulta yan, ay meron tayong kapayapaan sa sarili natin. Kaya sinasabi ko mga kapatid, walang Kristiyanong masungit. Walang Kristiyanong masungit. Walang Kristiyanong malungkutin. Walang Kristiyanong bugmutin. Walang Kristiyanong laging nakasimangot. Lagi ba kayo nakasimangot sa mga bahay nila? Hindi naman po, so pag-gising ko lang. Pag-gising ko lang, nakasimangot ako kasi pangat minsan naman tulog ko eh. Pangat ng gising ko. Talaga? Kaya pagka hindi ako pwede kausapin, alam nila yan. Talaga? Ako nga, nakaasar pa ako ng bagong gising sa akin.
Nakagising ako maaga. Nakakita ko yung pinakamamahal kong kapatid. Bunso. Tatapingin ko yan. Art, nung oras kita gigisingin. Hindi siya pwedeng magalit sa akin. Mas malaki ako sa kanya. Hindi, di po, ang punto ko kapatid, maluwag yung kalooban. Kasi mayroong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Although meron tayong mga circumstances, meron tayong mga problema, may mga sitwasyon tayo na isa pagising mo sa umaga, natatakot ka na magbukas ng cellphone kasi tatawag sa'yo, manilingin. Di ba? Hindi naman sa ganun, di ba? Lahat may mga kompromiso, iba-iba. May mga iba-iba tayong circumstances. Pero tandaan mo ang kapatid, kung ikaw ay may tunay na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, naniniwala ka na ikaw ay kasama mo ang Panginoon sa lahat ng circumstances na meron. Personally, sa aming buhay, napatunayan ko kasama namin ang Panginoon sa lahat ng circumstances namin. At hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kaya sabi ko, anong dahilan para maging malungkutin ako? Anong dahilan para lagi na lang pumunot ang noo ko sa kakaisip ng solusyon, kayong alam ko na ang Panginoon nandiyan dyan na magbibigay sa akin ng pag-alalay sa mga sitwasyon ko ngayon. Ano lang gagawin ko? Sabi niya, casting all your care upon Him, for He cared for you. Casting. Casting is an action word na ibato mo. Bigay natin sa Panginoon. Paano mo may bibigay? Iluhod mo sa panalangin. Hindi na nga ako makaluhod. Sobrang dami ng problema. Wala na akong panahon dyan eh. Yan ang problema. Tandaan mo, when you don't feel to pray, that is the perfect time to pray. Hindi ko feel manalangin yun. Sobrang talaga ang bigat ng Panginoon. Sobrang dami ng problema. Then that is the time you need to pray. Ano? Problemado ka na pala eh. Bigay mo na sa Panginoon. So yan po yung pangatlong result na tayo po merong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Yung una, our result is having peace with God. Pangalawa is we have peace with others. Pangatlo is that we have peace with ourselves. No? Payapa tayo. Kasi hindi natin maiwasan kapatid, minsan mayroon sa atin magsasabi ng problema. Minsan makapagsabi ng problema, parang hindi inisip na ikaw din meron din posibleng problema. At gusto niya, ikaw lang ang problemahin. Problemahin mo lang siya. Problemahin mo naman ako. Tulungan mo naman ako kapatid. Ang dami-dami kong problema. Minsan may ganun tayong mga kapatiran. Pero, hindi nangangulugan eh, ilatag mo rin sa kanya, ako nga may problema din. O di sige, paano kita tutulungan maliban sa pera? Ala, hindi mo na ako matutulungan. Kasi sabi mo, maliban sa pera, yung sana ilalapit ko sa'yo. Ay, hindi na. Hanap ka na lang iba. Diba? Kasi alam mo, yan din ang sitwasyon ko. Diba? Pero nakakagkaroon. Kasi ang Panginoon hindi nag-fail. Hindi namin na-fail yung biyaya ng Panginoon. Amen? So, yan pong resulta. Pang-apat, what do we do to keep or maintain the peace of God? Nawawala ba yun? Yes. May mga pagkakataon na minsan mawawaglit mo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pero ano ba yung dapat natin gawin para ma-maintain natin ang pagkakaroon ng kapayapaan na nagmula sa Panginoon? Number one, we have to consciously pursue or seek the peace of God. We need to pursue and consciously seek. Hanapin mo talaga. I-pursue natin. Sikapin natin. Pagsumikapan natin. Hanapin kapayapaan ng Panginoon. In 2 Timothy, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 22. 2
Flee also youthful lust. Yan na kayo? 2 Timothy chapter 2. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Anong dapat natin gawin mga kapatid? Flee also youthful lust. Pag sinabi mga kapatid, yung lust na yan is yung mga makalaman na passions. For us to be able to maintain the peace of God. Hanapin lang natin mga kapatid palagi, ipurso natin, hanapin ang kapayapaan ng Panginoon. Yan po muna. Pagtatrabawan natin yan. Pagsumikapan natin yan. Sapagkat nandiyan lang ang kapayapaan ng Panginoon. Minsan na nakakawaglit lang tayo. Parang ang biyaya ng Panginoon, minsan nawawaglit natin. Hindi nawawala ang pagbibiyaya ng Panginoon, pero nawawaglit natin. Na-fail natin. Na-fail natin ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat minsan sinusubok natin gumawa ng mga hakbang, plano na ayon sa kalooban natin at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya na-fail natin yung biyaya ng Panginoon. Hindi natin makita ng malinaw, ng malinis, at mahusay yung plano at kalooban ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, for us to keep or maintain the peace of God is that we must allow peace to control us. Kontrolin tayo ng kapayapaan. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Hayaan natin ang kapayapaan ng Panginoon. Kontrolin tayo. Hindi tayo kontrolin ng galit. Minsan kasi pag iba sa atin, may mga tao, pag nagagalit, mas mabilis na gumalaw ang dila kaysa sa utak. Tama? May pagkakataon ganon. Kaya pagkatapos ng magalit, nare-realize na hindi ko napigilan ng sarili ko nakapagsalita ko. Ibig sabihin kapatid, hindi mo hinayaan na ikaw ay pagarian ng kapayapaan ng Panginoon. Hinayaan mo na ikaw ay pagarian ng galit at puot. Kaya ang ganda ng big picture na nakita ko rin. Yung utak ay mayroong female jack at mayroong plug. Yung dila. So, na-unplug yung dila sa utak. Kaya ang nangyari, yung kanyang mga sinasabi, hindi na proseso ng isip. Hindi na pinag-isipan. Kaya nakapagsalita ng ayon sa kanyang sariling emosyon at hindi nakapayapaan ng Panginoon. Kaya para ma-maintain natin mga kapatid na tayo pinasa kapayapaan ng Panginoon, hayaan natin na tayo po'y kontrolin mismo ng kapayapaan. Yung sinabi dyan, And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Maging mapagpasalamat pa tayo. Tayo mananampalataya, masaya tayong kasama. Mananampalataya, masayang kasama. Masaya ba tayong magkakasama tayo? Pinagpuklod-puklod tayo, iba-iba yung ating pag-uugali, iba-iba yung ating karakter, iba-iba yung ating mga kakayanan, kapasidad, and even our temperament, iba-iba. Iba-iba yung ating mga boiling points din. Meron sa atin dito madaling magalit, madaling umilit ang ulo, pero kapag magkakasama tayo, huhupa, See? So, kailangan pa rin natin i-allow ang kapayapaan ng Diyos mag-rule sa atin. Kaya nagagalit ka na, alalahanin mo yung kapayapaan ng Panginoon.
Lalo ko iniisip lagi natin parang kinakanti na ako nito sobra na to Kaya may kapayapaan pa rin ng Panginoon. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Huminga ka ng sobrang lalim. Parang hindi ka na makaahon bago ka magsalita. Saka ka magsalita, pagkatapos mo, mahinahon ka na. Mahinahon ka na. Pangatlo, last na po tayo. For us to be able to keep and maintain the peace of God, third, we must put forth effort to live peacefully with others. Effort talaga para mabuhay tayo ng may kapayapaan sa iba. Sila, pastor, paano yun? Romans chapter 12, verse 18. Romans chapter 12, verse 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Amen? Ano ba? Isimulan ko dito sa verse 17. Sabi diyan mga kapatid, recompense to no man evil for evil. Ibig sabihin ng recompense, kapatid, yan is payback. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin talaga kita sa ginawa mo sa akin. Di ba ganun? Pero sabi ng salita ng Diyos, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Di ba? Ganito, may nangyayari, may sitwasyon sa atin ganito. May gumawa sa atin ng hindi maganda. Usually, naturalesa ng tao, naghihigante. Babawi ako. Oo. Siguro natanggal na yung yung ABCBN. Yung mga palabas nila, puro mga paghihigante. Puro galit, puro puot, puro kasuklam-suklam na paghihigante. Wala na makitang aral. Hanggang ngayon, sarado na ABCBN, hindi pa tapos gumanti si Cardo. Hanggang ngayon, nakangigit pa rin siya. Ganun pa rin siya, galit na galit pa rin. Pulis pa naman din siya, nilalagay niya yung batas sa kamay niya. Diba? Sabi ng salita ng Diyos dyan, recompense to no man evil for evil. So, provide things honest in the sight of all men. Maging honest tayo. And verse 18, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Pastor, iluloko na ako nito, hindi ko pa magagawihan. Ito sabi ng Panginoon, ginawan ka ng hindi maganda. Pastor, hindi na maganda ginawa sa amin, tama ba yun? Ito sabi ng verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Nasabi ng Panginoon, huwag kang magigante. Bakit ang tunay na avenger, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, verse 20, para mangyari yun, ng Panginoon natin talaga ang tunay na avenger sa atin at siya mag-avenge para sa atin, kailangan mga kapatid, yung una sabi sa verse 17, we need to provide honest things to all men, and if it possible, live peaceably with all men. Maging mapayapa pa rin tayo. Huwag kang mag-payback o mag-recompense sa iba. Huwag kang magiganti, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi sa verse 20, ito gagawin natin. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. Kaaway ko ito, gutom, pakainin ko. If he thirst, give him drink. Nauhaw, painumin ko. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Sabi ng verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen? So for us to be able to maintain the peace from God, third answer is that we must put forth effort to live peaceably with others. Alam mo bang so much effort yon yung ayaw mong tao
mag-offer ka ng tulong. So much effort yun, tama? Hindi ka plastikan yun, kapatid. Ang tawag ng mundo dun ka plastikan. Pero ang tawag ng salita niya, mga kapatid, salita ng Panginoon, you are just overcoming the evil with good. Maaaring sabihin natin sa kabilang banda, kaplastikan kapag yan ay taliwas sa iyong nararamdaman. Pero ginagawa mo. Yung sinasabing, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pero ang saad ng salita ng Diyos dyan, mga kapatid, you're just overcoming evil with good. Huwag tayo ang ma-overcome ng evil. But we need to overcome the evil with good. Not with evil, then recompense for no man for evil, for evil. Ginawa ka ng masama, gagawin mo rin ng masama. Tama? Hindi dapat gano'n. Diba? Binura mo rin. Diba? Pogi mo rin. Diba? Nagpapogian na kayo. Diba? So, hindi dapat gano'n. Mananampalataya tayo. Ando doon yung tunay na kapayapaan. Pero di naman nangangulugan, minura ka, nakangiti ka din. Hindi kasi may kapayapaan ako. Okay? Pagsabihan na lang natin, huwag mo lang uulitin. Sapagkat hindi mo makugustuhan ang kasunod. Ako'y mayroong Panginoon. At pangako niya sa amin, kung ikaw ay mapagpapasensyaan ko ngayon, siya na ang bahala sa iyo. Because my God is my avenger. He will avenge me. Siya ang bahala sa iyo. Kaya mga kapatid, napagpasensya natin yung mga nagugulo sa atin dito. Napagpasensya natin yung katabi natin. Diba? Kaya ngayon, nag-iisip na silang umalis. At yan ay mababakante. Pag yan ay nabakante, kasunod na yan, sigurado atin yan. Kaya yung mga sasakyan natin dyan, hindi na pakalat-kalat. Pwede nang magkaroon ng sasakyan ng lahat. O kasi si Brother Pans, bibili ka ng sasakyan. Parking mo na dyan, sir. Yung park ng jeep na yun, sabi niya, kay Kuya Is na yan. Kasi yung mga rider, dito muna tayo. Wala mong pa-park ng motor doon. Bakit hindi tayo yung gumagawa ng totoo sinabi ng Panginoon, kinanti tayo, minali tayo, ininsulto tayo, pero hindi sila nakarinig ng isang mura galing sa atin. Kahit pinagmumura na ako, hindi sila nakarinig ng mura sa akin. But on my other side of my nature, parang hindi ako papayag ng gano'n eh. Pinigay mo, PID kita. Murahan tayo, di ba? Pero hindi, inaalala ko, ang Diyos ay sumasakin, ang Diyos ang bahala. Kaya nga nagkaharap-urang ulit, di ba ng tao humarap sa akin? Gano'n na lang ang pagtataka. Binura mo ba ang pamangkin ko, Pastor? Bakit gano'n ang galit sa'yo? At iba yung nakikita ko sa sinasabi niya sa akin na ganito ka daw, ganito. Ba, ewan ko po sa pamangkin niya. Sapagkat yun ang sinasabi ng salita ng mabait ang mananampalataya, pero hindi tayo uto-uto. Hindi tayo uto-uto, hindi tayo papaloko. So, ganun po yung ginawa sa atin. Pero salamat tayo, wisdom ng Panginoon, kapayapaan na nagmula sa Panginoon na nagdari. Mabait ako, pero di ako uto-uto. Amen? Kaya matatawag natin mga kapatid ng title natin na ito. Kaya nga may awitin. Sinasabi sa awitin, peace like a river. Kung iaalin tulad natin, yung peace na ito na pinag-uusapan natin ngayon, ito po yung peace like a river. Yan po yung title ng ating pinag-aralan. Peace like a river. Titignan mo yung pag-agos ng tubig mula sa river, mapayapang-mapayapang. Di ba sa pamamagitan niyan, dyan naligtas ni Helen Keller,
Walang pandinig. Ulam. Wala rin pangamoy. Pero may pakiramdam. Nahawakan niya tubig. Sabi niya, naniniwala. Yan. Mayroong isang supreme being na nagpapakilos ng pag-agos ng mga tubig. Popular yung mga libro. So, nagkaroon siya ng libro. Popular ang kanyang patuto. Si Herodie. Pagkat nakita niya, naramdaman niya yung kapayapaan na meron sa libro. Amen? So, nawabot, isa sa atin, magkaroon din po ng peace, like a river. Hindi yan makukuha sa pagsabi natin sa kapwa natin ngayon ng peace baby. Sapagkat sinabi ko na nung una pa lang, hindi mo makukuha ang tunay na kapayapaan mula sa banal na espiritu sa sarili mo, kundi galing yan sa Panginoon. Kaya kahit hindi tayo magsabihan dito mga kapatid, ng peace be with you, kung ikaw ay nasa Panginoon, ang tunay na kapayapaan ay maaaring mabilis. Amen? Amen! Kahit may manalangin, aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin about the real peace, the true peace that within you, Panginoon. The peace like a river. Like ko, Panginoon, about isa sa amin o Diyos, pagkaroon po ng ganitong klaseng kapayapaan, na masigit pa sa kapayapaan na meron po ang mundo na iniaalok. Like ko, Panginoon, hindi rin namin mawaglit. Sa halip, ito po yung mamintay namin at patuloy na manatili sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagpatuloy ko po mga sa amin. At yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po.